Dinala niya ang kanyang kalaguyo, kumbinsido na ang kanyang asawa ay hindi nababagay sa isang marangyang mundo, hanggang sa dumating ito, suot ang isang gintong damit na nagpatahimik sa buong bulwagan. Nakatayo si Ricardo Reyes sa harap ng salamin ng aparador, sinusubukang perpektuhin ang buhol ng kanyang itim na bow tie. Ang kanyang tuksedo ay nakaayos ng maigi, ngunit nanginginig ang kanyang mga daliri habang inaayos niya ito muli. Hindi ang okasyon ang nagpapakaba sa kanya. Marami na siyang nadaluhang formal na hapunan ng Businessmen's Association. May ibang bumabagabag sa kanya sa kaibuturan. Ilang linggo na siyang nagpapasya, isang desisyong alam niyang mali. Ilang hakbang lang ang layo, si Lucia Peralta ay naglalagay ng makeup sa banyo ng hotel suite. Ipinilit nitong magbihis sila sa magkaibang kwarto, malayo kay Ana, ang asawang si Ricardo. Laging may estratehiya si Lucia. Sa edad na 28, kapansin-pansin ang kanyang anyo na lubhang naiiba sa payak na alindog ni Ana. Ang kanyang platinum na buhok, kurbadang katawan at mga damit na laging kapansin-pansin ay laging umaakit ng pansin. "Love, kumusta hitsura ko?" tanong ni Lucia habang nakatayo sa may pintuan, suot ang mapangahas na pulang damit na may malalim na hiwa sa dibdib. Halos walang itinira sa imahinasyon. Ang damit ay tila idinisenyo para lamang sa kanya. Nakaramdam si Ricardo ng paninikip sa dibdib. Hindi ito pagnanasa kundi hiya. "Ikaw, ayos lang," sagot niya. Iniiwasan ng mga mata nito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Ana. Tinitigan niya ang screen, nag-aatubili, tulad ng madalas niyang ginagawa kamakailan. Parang pasan niya ang mundo tuwing kausap ito. "Hi, Ana." "Ricardo, kakusap ko lang si Carmen. Sabi niya nakita niya ang pangalan mo sa guest list ng association dinner. Akala ko ba kinansela ito?" Pumikit si Ricardo habang binabalot siya ng matinding konsensya. Nagsinungaling siya sa kanyang asawa. Ayaw niyang sumama ito. Sa mga nakaraang buwan, unti-unting kumbinsido siya ni Lucia na si Ana ay hindi bagay sa mga ganitong klaseng okasyon, na masyado itong payak para sa mundo ng mga elite at elegante, na kailangan niya ng isang mas nagniningning na babae sa kanyang tabi. Oo, nagbago ang plano bigla. Inilipat ang event at naisip kong mas mabuting mag-isa na lang ako. Alam mo naman ang mga ganitong event, nakakainip. Tahimik sa kabilang linya, para bang isang habambuhay ang lumipas. Inisip ni Ricardo si Ana na marahil ay nasa kusina pa rin, suot ang karaniwang apron, sinusubukang intindihin ang isa na namang dahilan. "Ganun ba?" Mahina nitong sagot. Ramdam niya ang sakit sa boses nito. "Kaya mag-isa ka lang pupunta?" "Oo, mas madali kasi. Mag-usap na lang tayo pag uwi ko. Ayos?" Pagkababa niya ng tawag, nakita niyang pinagmamasdan siya ni Lucia. May bakas ng kasiyahan sa mukha nito. Lumapit ito at inayos ang kanyang tie gamit ang mahabang kuko nitong may pulang nail polish. "Good choice, babe. Ngayon malalaman mong anong pakiramdam kapag tunay na babae ang kasama mo sa ganitong event." Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Ana Reyes sa kanyang kusina, hawak pa rin ang telepono. 12 taon ng kasal ang nagturo sa kanya kung kailan nagsisinungaling ang asawa niya. Alam na niya ang totoo. 6 na buwan na itong unti-unting lumalayo, laging late umuwi, kung ano-anong business trip ang idinadahilan, at kahit kasama siya, tila wala naman sa piling niya ang isip ni Ricardo. Hindi siya mangmang. Napansin na niya ang mga senyales, ang mga mensaheng minsan niyang nasilayan sa naka-unlock na telepono ni Ricardo, ang di pamilyar na pabango sa mga damit nito, ang pag-iwas ng asawa sa paghawak sa kanya, at ang pagtanggi nitong pag-usapan ang kanilang kinabukasan. Pumunta siya sa kwarto at binuksan ang aparador. Sa pinakadulo,
Nakatago sa ilalim ng plastic cover, naroon ang gintong damit na binili niya 2 taon na ang nakalipas para sa kanilang anniversary dinner. Kinansela rin ni Ricardo ang gabing yon. Dahilan, trabaho. Kailanman ay hindi pa niya ito nasuot. Kinuha niya ito at itinapat sa kanyang katawan. Tinitingnan ang refleksyon sa salamin. Sa edad na 35, ang kanyang ganda ay hindi sigaw, ngunit hindi rin matatanggi. Hindi siya umaasa sa mapangahas na damit o matitingkad na makeup. Ang kanyang kariktan ay likas. Malambot na kayumangging buhok, malalalim at damdaming mata, at banayad ng ngiting minsang minahal ni Ricardo. Tumunog muli ang telepono. Si Evelyn, ang matalik niyang kaibigan mula pa noong kabataan nila. Ana, nakita mo ba ang bagong post ni Lucia? Nakadress siya para sa isang mamahaling event ngayong gabi. Bumigat ang dibdib ni Ana. Lucia Peralta, ang sekretaryang inupahan ni Ricardo 8 buwan na ang nakalipas. Isang beses lang silang nagkita, pero hindi niya malimutan. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagtitig ni Lucia kay Ricardo. Tila ito ay premyong kanyang nasungkit. Evelyn, may sasabihin ako. Nagsinungaling si Ricardo. Sabi niya hindi siya pupunta sa association dinner, pero may nagsabing nakita ang pangalan niya sa guest list. Sa tingin mo? Higit pa sa tingin, Ana, sigurado ako siya ang kasama niya. Makapal ang katahimikan sa linya ng telepono, puno ng damdamin. 2 dekada nang kilala ni Evelyn si Ana. Nasaksihan niya ang pag-ibig ni Ana kay Ricardo noong kolehiyo. Siya ang naging abay sa kasal at siya rin ang saksi sa bawat saya at sakit ng kanilang pagsasama. Ana, hindi mo dapat hayaang mangyari ito. Sa wakas ay sabi ni Evelyn. Asawa ka niya, may karapatan kang naroon ngayong gabi. Alam ko, pero masyadong masakit. Isipin mo na lang, pumasok ako ron at makikita ko silang magkasama. Masakit para kanino? Tanong ni Evelyn. Para sa iyo o para sa kanya? Pagkababaan ng tawag, nanatili sa isipan ni Ana ang tanong ni Evelyn. Matagal niyang tinitigan ang gintong damit. Ito'y elegante, may pinot maringgal na ganda at ipinapakita ang hugis ng kanyang katawan nang hindi naging garapal. Mahal ang bili niya rito noon, pero hindi man lang ito pinansin ni Ricardo nang unang nabanggit. Doon niya napagpasyahan ang lahat. Hindi na siya magpapakababat muling maghihintay sa bahay para sa kaunting atensyon. Kung gusto ni Ricardo ng paghahambing, sige, ibibigay niya ito. Ngunit sa pagkakataong ito, magiging patas ang laban. Sa kabilang panig ng lungsod, dumating na sina Ricardo at Lucia sa Hotel Palazzo, kung saan ginaganap ang taunang hapunan ng Businessmen's Association. Napakaganda ng lugar, mga chandelier na kasing liwanag ng araw, marmol na sahig at tanawing kumikinang mula sa taas ng lungsod. Para kay Lucia, paraiso ito, marangya, eksklusibo at puno ng makapangyarihan at mga bihis na bisita. Grabe babe, ang ganda ng lugar, sabay kapit sa braso ni Ricardo habang umaakyat sila sa hagdang marmol. Na-imagine mo ba kung andito ang asawa mo? Para siyang ligaw na tupa rito? Napangiti si Ricardo ng bahagya, pero sa loob-loob niya lumalalim ang pag-aalinlangan. Habang bumabati sila sa mga kilalang mukha, napansin ni Ricardo ang mga tingin ng mga tao kay Lucia. Ngunit hindi ito paghanga. Ito'y pagkabigla, pag-iingat at ilang malinaw na pagkadismaya. Lumapit si Carlos Torres, kasosyo sa negosyo ni Ricardo ng mahigit 15 taon, kasama ang asawang si Rosemary. Pareho nilang kilala si Ana mula pa noong simula ng relasyon nila ni Ricardo. Ricardo, butit nandito ka, ani Carlos, bagaman halata sa mukha niya ang pagtataka. Nasaan si Ana? Umaasa si Rosemary na makausap siya. May biglaang lakad, mabilis na sagot ni Ricardo. Si Lucia pala, ang executive assistant ko. Ngumiti si Lucia ng sobra sa mag-asawa, pero isang magalang na tango lamang ang isinukli ni Rosemary bago sila lumayo.
Nakita ni Ricardo na may ibinulong si Rosemary sa asawa't agad naramdaman ang pagsisisi. Bakit hindi mo sinabi na girlfriend mo ako? Mariing bulong ni Lucia, halatang naiinis. Hindi dito, Lucia, business event to. Ganon? Nahihiya ka sa akin? Tumama sa kanya ang tanong na iyon dahil alam niya ang totoo. Hindi siya nahihiya kay Lucia mismo, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanilang dalawa. Ang kasinungalingan kay Ana, ang asal ni Lucia at ang sarili niyang mga desisyon. Lahat ito'y mabigat na sa kanyang balikat. Pagsapit ng 8:00, nagsimula ang hapunan. Nakaupo sina Ricardo at Lucia kasama ang iba pang mga profesional sa industriya. Karamihan ay kasama ang kani-kanilang asawa. Buong gabi, pakiramdam ni Ricardo ay hindi siya bagay doon. Masyado ang tawa ni Lucia, masyado ring malakas ang boses at di maingat ang mga biro. Babe, nakita mo yung neckline nung babae sa table 5? Sabi niya ng malakas, sapat para marinig ng mga nasa paligid. Parang gusto pa akong tapatan. Gusto nang maglaho ni Ricardo. Sa kabilang dulo ng mesa, si Dr. Mendoza, isang iginagalang na miyembro ng samahan, ay tumingin sa kanyang asawa, may tahimik na pakahulugan. Matagal nang kilala ni Ricardo ang mag-asawa. Lagi nilang hinahangaan si Ana at palaging pinupuri ang kanyang tikas at likas na ganda tuwing may okasyon. Doon tuluyang napagtanto ni Ricardo ang bigat ng kanyang pagkakamali. Bandang 9:30, may marahang pagkaguluhan sa entrada ng bulwagan. Napalingon ang mga bisita, tumigil ang mga usapan. Pero si Ricardo, abalang pinipigilan si Lucia sa pagdagdag ng alak, ay hindi agad nakapansin. Bahagyang tinapik siya ni Carlos. Ricardo, hindi ka maniniwala kung sinong dumating. Lumingon si Ricardo at para bang tumigil ang oras. Nakatayo ron si Ana sa may pintuan, suot ang gintong damit. Higit pa ito sa anumang naisip niyang itsura nito noon. Perpektong bumagay sa kanya ang damit, elegante, disente at puno ng klase. Maayos na nakapusod ang buhok niya, kitang-kita ang linya ng leeg. Suot niya ang perlas na hikaw na bigay ni Ricardo noong unang anibersaryo nila. Ngunit higit pa sa kanyang ganda ang tumigil sa lahat. Ang kanyang presensya, ang kumpiyansa sa sarili, ang mainit na pagbati sa mga tao, ang likas na kabaitan, ang tunay na humanga sa lahat. Naglakad si Ana sa loob ng bulwagan na tila siya ang tunay na kabilang sa mundong iyon. Mas higit pa kaysa kay Ricardo. Sino yon? Tanong ni Lucia, napansin ang pagkabigla ni Ricardo habang nakatitig ito sa babaeng nakasuot ng gintong damit. Hindi siya makasagot, nanikip ang lalamunan niya at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, muling nakita ni Ricardo si Ana at doon siya tinamaan ng katotohanan. Ipinalit niya ang isang kahanga-hangang babae sa isang ilusyon na ngayon ay tila hungkag at mababaw. Sa paligid nila, abala ang marangyang bulwagan ng Hotel Palazzo sa mga pag-uusap ng pinakamakapangyarihang negosyante sa lungsod. Pilit na inintindi ni Ricardo ang diskusyon sa mesa, tungkol yata sa corporate mergers, ngunit palagi siyang nadadala ng isip. Paulit-ulit niyang sinuyod ang silid ng tingin at sa bawat pagkakataong masulyapan si Lucia, lalong lumalalim ang kanyang pagsisisi. Ang pulang damit ni Lucia na kaninang tila mapang-akit ay tila hindi na akma sa gabi. Tumutunggali ito sa pino at sopistikadong ambience ng okasyon. Ricardo, ayos ka lang ba? Parang wala ka sa sarili, tanong ni Dr. Rodrigo Mendoza, presidente ng samahan. Isang respetadong personalidad sa larangan ng kalusugan, kilala siya bilang tagapagtatag ng chain ng mga pribadong ospital. Pinagmasdan naman ni Maricel, ang kanyang asawa, si Lucia, nang hindi man lang tinatago ang pagtataka. Ayos lang po, Dr. Mendoza. Pinagmamasdan lang ang ganda ng setup, sagot ni Ricardo. Pilit ang ngiti at uminom muli ng alak upang pakalmahin ang sarili. Lumapit si Lucia sa mesa at mas kapansin-pansin ang kanyang leeg kaysa sa sinasabi.
Dr. Mendoza, hindi po kayo nawawala sa kwento ni Ricardo. Ang sarap niyo pong makilala. Napaka-inspirasyon. Masyado ang tamis ng kanyang boses at napatingin sa isa't isa ang ibang bisita, hindi komportable. Ngumiti si Dr. Mendoza ng magalang, ngunit agad ding bumalik sa dating kausap. Ramdam ni Ricardo ang paninikip ng tensyon sa buong mesa. Lucia, pakiusap, hinaan mo lang ng kaunti ang boses mo, bulong ni Ricardo. Maingat ang tono. Bakit? Nagiging magiliw lang naman ako, sagot ni Lucia ng malakas, sapat para marinig ng kalahati ng mesa. O nahihiya ka bang kasama mo ako, Ricardo? Ang tanong niyang iyon ay parang isang kidlat, tumigil ang lahat. Nagkaroon ng katahimikan. Napayuko si Rosemary Torres, asawa ng matagal ng business partner ni Ricardo. Si Carlos naman ay bahagyang umubo, pilit binasag ang tensyon. Hindi naman sa ganoon, Lucia, paliwanag ni Ricardo. Ang ibig ko lang sabihin, mas pinahahalagahan dito ang pagiging mahinahon. Mahinahon, tumawa si Lucia. Isang malakas at matalas na tawa na lalong nagpasama ng sitwasyon. Kung gusto mo ng mahinahon, sana asawa mo ang dinala mo. Ako? Hindi ako yung tipo na nawawala lang sa background. Bumagsak ang kanyang mga salita na tila bato sa isang tahimik na lawa. Tumigil ang mga usapan sa paligid at napatingin sa kanilang mesa ang lahat. Narinig ni Ricardo ang bawat hinga niya, nakakasakal ang atmosfera. Si Dr. Mendoza ang unang muling nagsalita, ngunit malamig na ang kanyang tinig. Ricardo, matagal na naming kilala kayo ni Ana. Kayo ang isa sa mga paborito naming mag-asawa. Isang kahangahangang babae si Ana. Walang duda, dagdag ni Maricel, diretsong tumitig kay Ricardo. Ngayon ay lalo pa siyang may dignidad. Bawat salita ay tila punyal, parang sinusubok si Ricardo hindi bilang negosyante kundi bilang lalaki, bilang asawa. Tumingin siya sa paligid at naliwanagan na wala na ang respeto ng mga taong minsan ay hinahangaan siya, hindi dahil sa trabaho kundi sa mga personal niyang desisyon. May sakit siya, kaya hindi siya nakapunta. Bulong niya isa na namang kasinungalingan na ni siya mismo ay hirap paniwalaan. Halatang nainis si Lucia sa pagpuri ng lahat kay Ana, kaya agad siyang bumalik sa pagsubok na makuha muli ang pansin. Magugustuhan niyo ito, balak naming mag-Miami ni Ricardo next month. Sabi niya gusto niyang ipakilala ako sa mga international partners niya. Nanigas si Ricardo, isa iyong kasinungalingan. Wala siyang binanggit tungkol sa Miami o sa pagpapakilala kay Lucia sa kahit sinong dayuhan. Pero bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Lucia. Sabi niya kailangan niya ng kasama na moderno, alam ang galawan ng mundo ngayon. Yung kayang magpa-impress sa mga foreign investors. Halos mabulunan si Carlos sa iniinom niyang alak at si Rosemary ay tila hindi makapaniwala. Lahat ng nasa mesa ay halatang gulat. Nagkatinginan si Dr. Mendoza at Maricel. May tahimik na paghatol sa kanilang mga mata. Fascinating, ani Maricel, may halong panlalait ang tono. At ikaw, Iha, ano nga bang ginagawa mo sa business world? Ngumiti si Lucia, hindi napansin ang tono ni Maricel. Ako po ang executive assistant ni Ricardo. 8 na pong buwan, ako ang nag-aayos ng lahat ng meetings niya, schedule, importanteng tawag. Sa totoo lang, ako ang humahawak ng karamihan sa araw-araw niyang trabaho. Tumango ng mabagal si Maricel. Ganun ba? At bago iyon, anong karanasan mo? Dati po akong receptionist sa dental clinic. Masiglang sagot ni Lucia. Pero alam kong para ako sa mas mataas. Nang makilala ako ni Ricardo, nakita niya agad yon. Muling binalot ng katahimikan ng mesa. Nais ni Ricardo na siya'y lamunin na lang ng lupa. Nais niyang maglaho. Bawat salitang binibitawan ni Lucia ay lalong nagpapalubog sa kanya sa kahihiyan. Ang mga taong minsang humahanga sa kanya, ngayoy tila iba na ang tingin.
Pakiramdam niya'y hubot-hubad sa harap ng lahat, isang hangal na isinugal ang lahat sa maling pagpili. Tumayo si Dr. Rodrigo Mendoza, matigas ang ekspresyon at hindi mabasa. Ricardo, may kailangan tayong pag-usapan tungkol sa Hospital Expansion Project. Pwede mo ba akong samahan sa balcony? Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos na binalutan lamang ng formalidad. Tumayo si Ricardo, nangangatog ang mga binti at sinundan ang pinakamakapangyarihang lalaki sa silid patungo sa terasa. Tinamaan agad siya ng malamig na simoy ng gabi, parang sampal sa mukha. Sumandal si Dr. Mendoza sa rehas ng balcony, nakatingin sa nagniningning na tanawin ng lungsod. Ilang sandali silang walang imikan. Ricardo, wika ng nakatatanda sa wakas, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Patawarin mo ako sa pagiging prangka, pero kailangan kong magsalita hindi bilang kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang matagal mo nang kakilala. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Hindi ko yata kayo maintindihan, mahinang sagot ni Ricardo. Alam mo, sagot ni Dr. Mendoza, ngayon ay nakaharap na sa kanya. 15 taon ka nang dumadalo sa mga hapunang ganito, laging kasama si Ana, lagi kang may respeto, laging may dignidad. Ngayon dumating ka kasama ang babaeng yon at nagsinungaling na may sakit ang asawa mo. Bubukasan na ng bibig si Ricardo, pero tinaas ni Dr. Mendoza ang kamay. Huwag ka nang magsinungaling muli. Kinausap ni Maricel si Ana kahapon, ni hindi niya alam na may hapunan. Doon gumuho ang mundo ni Ricardo. Hindi lang ito isang pagkakamali, isa itong kasinungalingang nalantad sa harap ng mga taong mahalaga sa kanya ang tiwala. Dr. Mendoza, pakiusap, hayaan niyo akong magpaliwanag. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin, tugon ng matanda, kalmado. Buhay mo yan, pero payo lang mula sa taong matagal nang nabubuhay. Tinatapon mo ang isang bagay na mahalaga para lang sa isang pantasya na wala namang saysay. Samantala, sa loob ng ballroom, naramdaman ni Lucia ang pagbabago sa enerhiya. Ang mga babae sa mesa'y ngumiti sa kanya ng malamig at halos walang bumati sa kanya sa mga lalaki. Hindi mapakali, tumayo siya at pumunta sa banyo para ayusin ang makeup. Habang naroon, naisipan niyang mag-selfie, ebidensya na naroon siya sa piling ng mga elite at kilalang tao. Sa banyo ng hotel, puno ng salamin, may mga babaeng nag-aayos din ng sarili. Sinubukan ni Lucia makipagkwentuhan pero ramdam niya agad. Iniiwasan siya. Ang ganda ng dress mo, bati niya sa isang babaeng naglalagay ng lipstick sa tabi niya. Salamat, malamig na sagot, hindi man lang siya tiningnan. Ngumiti si Lucia at sinubukang maging casual. Kilala mo si Ricardo Reyes? Kami na, pinapakilala niya ako sa lahat ngayong gabi. Tumigil ang babae at nagkatinginan sila sa salamin. Matagal ko nang kilala sina Ricardo at Ana, mahigit 10 taon na. Isa sila sa pinakahinahangaan kong mag-asawa. Parang sinampal si Lucia, namula ang kanyang mukha, ngunit pinilit manatiling kalmado. Well, nagbabago ang mga bagay, sagot niya. Minsan napagtatanto ng isang tao kung sino talaga ang nakakaintindi sa kanila. Isinara ng babae ang kanyang bag, matalim ang tono. Tama ka. Sa huli, nalalaman ng tao kung ano talaga ang karapat-dapat para sa kanila. At iniwan siyang mag-isa sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagsimulang questionin ni Lucia ang lahat. Balik sa terasa, nagpatuloy si Dr. Mendoza sa kanyang prangkang pagsasalita. Alam mo ba kung ano talaga ang pinaka-kinababahala ko? Tanong niya. Hindi ang pagkakaroon mo ng kabit. Tao lang tayo, nagkakamali. Naguluhan si Ricardo. Ano ibig niyong sabihin? Ang paraan ng pagharap mo dito, nagsisinungaling ka sa lahat, pati sa sarili mo. Lumalakad ka sa publiko kasama ang kalaguyo mo na para bang normal lang. Pinapahiya mo ang sarili mo sa mga taong dati tinitingala ka, hindi dahil sa pera mo kundi sa pagkatao mo. Bawat salita ay parang sugat na nilalagyan ng asin.
Alam mo ba kung anong mas masahol pa? Dagdag ni Dr. Mendoza. Isinasama mo si Ana sa pagbagsak mo. Babaeng tumayo sa tabi mo sa lahat ng laban. Babaeng iginagalang namin. Ngayon, pinagmumukha mo siyang tanga sa harap ng lahat. Dr. Mendoza, naging mahirap po talaga kamakailan ang relasyon namin. Aminado ni Ricardo. Mahirap saan banda, giit ng matanda. 12 taon kang may matalinong asawa, may klase, may paninindigan, may nabuo na kayong buhay. Ano nga ba ang mahirap doon? Wala siyang sagot. Sa kaibuturan alam niya, hindi sira ang relasyon nila ni Ana. Nasilaw lang siya sa atensyon, sa papuri, sa kilig, nakakaadik. Pero ngayon, habang nakatayo sa balkonahing ito, malinaw ang lahat. Makinig ka, Ricardo, wika ni Dr. Mendoza sa wakas. Kung gusto mong tapusin ang kasal mo, gawin mo. Pero gawin mo ito ng may dangal. Magpakatotoo, huwag kang mabuhay sa kasinungalingan. Huwag mong sirain ang dangal ng asawa mo. At huwag mong wasakin ang reputasyon mo para lang sa isang panandaliang aliw. Hindi na nakasagot si Ricardo. Tumango na lang siya, bawat salita'y pabigat ng pabigat sa kanyang puso. Pagbalik nila sa ballroom, nakita ni Ricardo si Lucia sa mesa, nakakunot ang noo, halatang galit. Halatang mas marami nang naiinom si Lucia, medyo malabo na ang pananalita at masyadong malakas ang kanyang boses kaysa nararapat. Saan ka nagpunta, babe? Iniwan mo akong mag-isa kasama ang mga malamig at supladong taong tuna ni hindi ako kinakausap. Reklamo niya, sapat ang lakas ng boses para marinig sa mga kalapit na mesa. Lucia, pakiusap! Bulong ni Ricardo habang umuupo muli. Pahinaan mo ang boses mo. Bakit? Bakit ang weird ng lahat? Lahat sila nakatingin sa akin na parang hindi ako bagay dito. At yung mga babae sa banyo, grabe ka bastos. Umubo ng bahagya si Rosemary Torres at yumuko papalapit sa asawa, bumulong. Tiningnan ni Carlos si Ricardo, halata sa mukha ang paghahalo ng pag-aalala at paghusga. At doon nagsimula ang isang banayad na pagbabago sa silid. Unti-unting humina ang mga usapan. Lumingon ang mga mata sa may pangunahing entrada. Si Ricardo, abala pa rin sa pagsuyo kay Lucia, ay hindi pa nakapapansin. Diyos ko, bulong ni Maricel Mendoza sa kanyang asawa, tingnan mo yung pinto. Sinundan ni Carlos ang kanyang tingin at nanlaki ang mga mata. Ricardo, sabay tapik sa braso ng kaibigan. Ricardo, tingnan mo. Paglingon ni Ricardo, tila kuryente ang dumaloy sa buong katawan niya. Nakatayo sa may pintuan si Ana. Mukha siyang isang nilalang sa panaginip, isang anyong ginto. Ang kanyang damit ay parehong kamangha-mangha at elegante. Niyakap ang kanyang katawan ng may dignidad at walang kapusukan. Maayos ang buhok niya sa isang mababang sinyon. Ang kanyang makeup ay banayad ngunit tumatagos, lalo't sa mga mata niya. Ngunit higit pa sa hitsura ang dahilan ng pagkagulat niya. Ito ay ang kanyang presensya. Naglakad si Ana sa loob ng silid na tila siya talaga ang may-ari nito. Hindi lang basta kabilang, kundi namamayani. Ngumiti siya sa mga kilalang mukha, nakipagkwentuhan ng magaan at gumalaw sa gitna ng karamihan ng may kumpiyansa at katahimikan. Hindi maialis ni Ricardo ang tingin sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niya si Ana hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang kamangha-manghang babae na hindi niya kailanman pinahalagahan ng tama. Sino yan? Tanong ni Lucia. Napansin ang atensyon ng lahat kay Ana. Bakit siya tinitingnan ng lahat? Hindi nakasagot si Ricardo. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang tanging nagawa niya ay panoorin si Ana habang ito'y papalapit, diretso sa kanilang mesa. Sa labas ng Grand Ballroom, huminto si Ana saglit upang huminga ng malalim. Mabilis ang pintig ng kanyang dibdib, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa malinaw na lakas na nararamdaman niya.
Ang lahat ng damdaming baon sa biyahe, galit, lungkot, pagtataksil ay napalitan ng katahimikan at tapang. Hinarang siya ng security guard sa pinto. Isang matangkad na lalaking nakaitim na suit, malinaw na sinabihang hayaan lamang ang mga nakalistang bisita. Magandang gabi, ma'am. Maari ko po bang makita ang inyong imbitasyon? Ngumiti si Ana ng kalmado. Wala akong imbitasyon. Ako si Ana Reyes, asawa ni Ricardo Reyes. Nasa loob na siya. Tiningnan ng gwardya ang tablet, bahagyang kunot ang noo. Wala po kayong pangalan sa guest list, Mrs. Reyes. Iyon ay dahil nag-RSVP, mag-isa ang asawa ko. Hindi ko balak pumunta, pero nagbago ang mga bagay. Narito na ako. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay, ipinakita ang kanyang wedding ring. Tulad ng nakikita mo, asawa niya talaga ako. 12 taon na kaming kasal. May kakaibang katatagan sa kanyang tindig, marangal, hindi natitinag, na nagpaisip sa gwardya. Muling tumingin sa kanyang singsing, pagkatapos sa mukha niya, tila nag-aalangan. Naiintindihan ko po, ma'am, magalang na sagot ng gwardya, pero may protocol po tayo. Siyempre, tango ni Ana. Kung gayon, pakikontak si Dr. Rodrigo Mendoza. Kilala niya ako. Sigurado akong makukumpirma niya ang pagkakakilanlan ko. Sa pagbanggit sa presidente ng samahan, agad tumindig ang gwardya. Nag-alinlangan, alam niyang hindi ideal na istorbohin ang taong tulad ni Dr. Mendoza. Ngunit ayaw din niyang gumawa ng eksena sa asawa ng mahalagang miyembro. Isang saglit lamang po, kinuha niya ang kanyang radyo at mahinang nagsalita. Makalipas ang ilang saglit na palitan ng mensahe, humarap muli ang gwardya. Maaari na po kayong pumasok, ma'am. May kasamang taga-komite na maghahatid sa inyo. Salamat, ani Ana ng mahinahon. Hinaplos ang gintong damit. Pinahahalagahan ko ang tulong ninyo. At sa pagbukas ng malalaking pinto, pumasok si Ana. Parang nagbago ang ihip ng hangin sa buong silid. Kumikislap ang damit sa ilalim ng mga chandelier, kumakabog sa liwanag ng paraan na banayad, hindi mapangahas. Isa itong anyo ng pino ngunit matibay na lakas. Isang sining sa anyo ng babae. Ang tela ng damit ay sumasabay sa bawat galaw niya, inuukit ang kanyang hugis na may dangal. Hindi niya kailangang magpakitang gilas dahil sapat ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga perlas na hikaw, regalo ni Ricardo sa kanilang unang anibersaryo, ay kumikislap habang siya'y gumagalaw. Pero hindi talaga ang damit o alahas ang nagpatigil sa lahat. Ito ay ang paglakad niya, ang kanyang presensya, ang tahimik na autoridad na taglay niya sa bawat hakbang, ang paraan ng pagtindig ng kanyang ulo, hindi arogante, kundi puno ng sariling halaga. Hindi siya tinitingnan ng mga tao dahil gusto niyang mapansin. Tinitingnan siya dahil hindi nila ito mapigilan. Habang nagsasalita pa si Maricel Mendoza tungkol sa isang art exhibit, lumingon siya sa entrada at natigilan sa kalagitnaan ng pangungusap. Rodrigo! Bulong ni Maricel, marahang hinawakan ang braso ng kanyang asawa. Tingnan mo kung sino ang dumating! Lumingon si Dr. Mendoza sa entrada ng ballroom at nang makita niya ito, agad siyang ngumiti, tunay mula sa puso. Sa dami ng kanilang nadaluhang formal na okasyon sa paglipas ng mga taon, palagi siyang may tahimik na paghanga kay Ana. Isa si Ana sa mga babaeng hindi lang basta dumadalo sa mga pagtitipon, binibigyang halaga niya ito. Maricel, halika't batiin natin siya, anya, habang naglalakad na palapit. Napansin ng mga bisita sa paligid ang kanilang kilos. Isa-isa ang mga ulo ay lumingon. Isang marahang bulong ang kumalat sa buong silid. Si Ana Reyes ba yun? Tanong ng isa, nagulat. Ang ganda niya! Lagi naman siyang elegante, dagdag pa ng isa. Yung damit niya sobrang ganda. Tahimik at may gilas na gumalaw si Ana sa gitna ng karamihan, bahagyang kumakaway, ngumumingiti sa mga bumabati.
Mabagal, ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa panatag na kumpiyansa. Bahagi ito ng kanyang pagkatao na unang lumapit si Dr. Mendoza, nakabukas ang mga braso upang salubungin siya. Ana, napakagandang sorpresa, masigla niyang bati. Kanina lang pinag-uusapan namin ni Maricel kung bakit wala ka ngayon. Masarap kayong makita muli, Dr. Mendoza, tugon ni Ana, may mainit na ngiti habang tinatanggap ang kanyang kamay. Naayos ko sa huling sandali ang ilang bagay at naisipang dumaan, sana'y hindi istorbo. Istoribo, hindi! Tumawa siya ng magiliw. Binuhay mo ang gabi. Lumapit si Maricel at niyakap si Ana ng may tapat na pagmamahal. At ang damit mo napakaganda, ang kinang mo ngayong gabi. Salamat Maricel, lagi kang mabait sa akin, sagot ni Ana. Habang magkasama silang nakatayo, lumapit pa ang ilang bisita. Mga pamilyar na mukha, mga taong kilala si Ana ng maraming taon, ngunit matagal na siyang hindi nakita sa mga ganitong pagtitipon. Ana, ang tagal na, masayang sabi ni Rosemary Torres habang lumalapit. Kanina lang pinag-uusapan namin ni Carlos kung gaano namin na-miss ang presensya mo sa mga ganitong hapunan. Rosemary, ang saya kitang makita, masayang yakap ni Ana. Kumusta na kayo? Mabuti naman ang mga bata, sagot ni Rosemary, nakangiti. At si Ingrid, palaging nagtatanong tungkol sayo, dagdag niya. Sabi niya, gusto rin niyang maging elegante katulad ni Tita Ana. Napatawa si Ana, banayad at totoo. Sabihin mo sa kanya, miss ko na rin siya, babalik ako para bumisita. Ilang minuto ang lumipas at si Ana ay napalibutan ng mga taong bukas palad na nakikipag-usap sa kanya. Tila hindi lang siya tinanggap, kinilala siya, pinarangalan. Malinaw sa lahat na hindi lang siya kabilang sa silid, isa siya sa mga pinakamahalaga roon. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakaupo si Ricardo, tahimik, nakamasid. Hindi niya maalis ang tingin kay Ana. Bawat kamay na kanyang kinamayan, bawat ngiting binigay sa kanya, bawat papuri parang suntok sa dibdib ni Ricardo. Ang paghanga sa mga mata ng tao, ang init ng kanilang mga salita, lahat iyon ay para kay Ana. At karapat dapat siya sa bawat isa. Ricardo, tanong ni Lucia, napansing tulala ito. Anong meron? Para kang nakakita ng multo. Sino ba yung babae na baliw ang lahat? Hindi agad nakasagot si Ricardo. Lumunok siya, pilit hinahanap ang boses niya. Yan si Ana! Sa wakas ay bulong niya, halos hindi marinig. Ana sino? Tanong ni Lucia, naguguluhan pa rin. Asawa ko. Agad na tumahimik ang buong mesa. Lumingon si Lucia pabalik kay Ana. Napakurap siya, tapos tumingin kay Ricardo at muli kay Ana. Unti-unting nagbago ang ekspresyon niya mula kalituhan sa pagkabigla at tuluyang pagkatakot. Paki, siya ang asawa mo, yung sinabi mong may sakit. Sakto namang dumating sina Carlos at Rosemary pabalik sa mesa at narinig ang tanong. Masamang tingin ang ipinukol ni Carlos kay Ricardo. Si Rosemary naman umiling lang, puno ng pagkadismaya. Sinabi mong may sakit ang asawa mo? Tanong ni Dr. Mendoza na kararating lamang. Kalma ang boses niya, ngunit malinaw sa mukha ang hindi pagsang-ayon. Parang hinubaran si Ricardo sa harap ng lahat, nalantad ang totoo. Alam na nila ngayon na nagsinungaling siya hindi lang kay Ana, kundi sa kanilang lahat. Dr. Mendoza, hayaan niyo po sanang ipaliwanag ko. Wala nang dapat ipaliwanag, Ricardo, malamig na tugon ng matanda. Ang mga kilos mo ang nagsasalita para sa'yo. Samantala, patuloy sa paglalakad si Ana sa loob ng ballroom, nakikipagkwentuhan sa bawat isa ng may giliw at dignidad. Ngunit sa kabila ng lahat, palihim siyang tumitingin sa paligid. Alam niyang nakamasid si Ricardo, alam niyang naroon siya, ngunit naghihintay siya ng tamang sandali, ang kanyang sariling sandali. Ana, halika't ipakilala kita sa asawa ng bagong business partner ni Rodrigo, sabi ni Maricel. Marahang inakay siya papunta sa isang grupo. Mahilig siya sa sining, tulad mo.
Sa susunod na 15 minuto, si Ana ay parang dumadaloy sa silid, parang tahanan niya ito. Hindi siya nagpapa-impress, hindi niya kailangan. Ang kanyang katahimikan at tiwala sa sarili ang siyang humahatak sa mga tao. Nakipag-usap siya tungkol sa sining sa mga asawa ng executives, tungkol sa investment sa mga negosyante at sa bawat usapan, talino at tikas ang dala niya. Ang kaibahan niya kay Lucia ay sobrang linaw. Habang si Lucia ay sumisigaw para mapansin, si Ana ay nagniningning nang hindi kailangang magsalita. Yan ang asawa ni Ricardo Reyes, bulong ng isang bisita sa kalapit na mesa. Matagal ko nang iniisip na isa siya sa pinakaeleganting babae sa mga ganitong event, bulong ng isang bisita sa malapit. Totoo, sang-ayon ng isa pa. May likas siyang gilas na bihira mo nang makita ngayon. Narinig ni Lucia ang mga bulungan. Bawat komentaryo ay parang tinik na sumasaksak. Isang hindi komportabling halo ng inggit at pagdududa ang nagsimulang sumiklab sa loob niya. Ilang buwan nang paulit-ulit na ikinukwento ni Ricardo na si Ana ay payak lang, masyadong simple para sa ganitong mundo. Babaeng hindi nababagay sa mataas na lipunan. Pero ang babaeng umagaw ng atensyon ng buong silid ngayong gabi ay kabaligtaran ng lahat ng sinabi niya. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin na ganyan ang asawa mo? Bulong ni Lucia, may halong sisi sa kanyang tinig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo kahit alam niya na ang ibig sabihin nito. Ganyan, may pinungkilos, may klase. Lahat dito iginagalang siya. Pinaikot mo sa akin na isa lang siyang boring housewife, walang dating. Wala siyang maipagtanggol. Matagal na niyang niloko si Lucia at ang sarili na si Ana ay hindi karapat-dapat sa mundo niya. Iyon ang kasinungalingang pinanghawakan niya para ma-justify ang pagtataksil. Pero ngayong narito na ang totoo sa kanyang harapan, wala na siyang matakasan. At saka tumingin si Ana sa kanilang mesa. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa malayo. Parang tumigil ang oras. Tinitigan nila ang isa't isa. Tahimik, matagal. Pagkatapos, may kalmadong kumpiyansa, nagsimulang maglakad si Ana papalapit. Isang banayad na katahimikan ang bumalot sa ballroom. Isang sandaling hindi pa nasaksihan ng Hotel Palazzo kailanman. Ang mga hakbang ni Ana ay mabagal, ngunit matatag. Bit-bit pa rin ang likas niyang gilas. Ngunit ngayong ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Ricardo. At sa mga mata niya, walang galit, walang luha, kundi isang bagay na mas mabigat, isang matatag na paninindigan. Para kay Ricardo, bawat segundo ay tila isang siglo. Bawat hakbang ni Ana ay parang pabigat sa kanyang dibdib. Nanliit siya sa kanyang upuan, halos hindi makahinga. Naramdaman ito ng mga bisita, napatingin ang mga ulo, bumaba ang mga boses. May namumuong tensyon, isang bagay na mahalaga. Sa tabi niya hindi mapakali si Lucia. Kanina pa siya umaastang siyang pangunahing babae sa tabi ni Ricardo. Pero ngayon, unti-unting gumuho ang ilusyon at ang katotohanang humaharap sa kanya ay hindi niya inaasahan. Ricardo, bulong ni Lucia, halatang balisa. Anong sasabihin mo sa kanya? Kakausapin mo ba siya? Ngunit hindi siya sinagot ni Ricardo. Nakatuon lang ang tingin niya kay Ana habang lumalapit ito. Ang gintong damit ay kumikislap sa ilalim ng ilaw, parang bumababa ang isang diyosa, hindi upang manira, kundi upang maghatid ng tahimik na paghatol. Pinanood ni na Dr. Mendoza at Maricel ang eksena, interesado. Sina Carlos at Rosemary hindi na rin kumakain, lahat ng atensyon ay nasa kaganapan hanggang sa dumating si Ana sa mesa. Tumigil siya sa tabi ng bakanting upuan sa tabi ni Ricardo. Ang upuang dapat ay kanya sa simula pa lang. Walang narinig na ingay, pati mga waiter tila nawala. Maayos siyang tumingin sa paligid ng mesa, nagbigay ng magalang na tango sa bawat isa.
Nang dumako ang tingin niya kay Lucia, wala roon ang galit o pangmamaliit, kundi katahimikan, pagsusuri at panatag na paninindigan. "Magandang gabi sa lahat," malinaw na sabi ni Ana, kalmado at matatag ang boses. "Patawad sa aking pagka-late. May ilang bagay akong kinailangang ayusin, pero nalinaw ko naman agad." Unang tumayo si Dr. Mendoza, palaging isang Ginoo. "Ana, napakaganda ng sorpresa mo. Binuhay mo ang buong gabi. Halika, samahan mo kami." Sumunod si Maricel, agad tumayo, tunay ang ngiti. "Kanina lang namin pinag-uusapan kung gaano ka namin na-miss. Ang saya naming nandito ka." Tumayo rin sina Carlos at Rosemary, mainit ang kanilang pagtanggap kay Ana. Ang kaibahan ng pagtrato nila sa kanya kumpara kay Lucia ay hindi maitatanggi. "Maraming salamat sa inyong kabutihan," sagot ni Ana, mahinahong nakangiti habang inaayos ni Dr. Mendoza ang kanyang upuan. Isang karangalan na makasama ang mga ganito kabuting tao. Sa wakas, tumayo si Ricardo, huli at alanganin. Yumuko siya upang halikan ang pisngi ni Ana, isang nakagawiang kilos, ngunit ngayong gabi, mabigat at pilit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ana, dumating ka!" mahinang sabi niya. "Tulad ng nakikita mo," tugon ni Ana. Ang ngiti niya ay perpekto, ngunit may layo, malamig sa ilalim ng pino. "Hindi ko kayang palampasin ang pinakamalaking event ng asosasyon ngayong taon." Doon na umakto si Lucia, halatang hindi mapakali. Sa isang dramatikong kilos, tumayo siya, inabot ang kamay niya kay Ana, sabay ngiting pilit na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Hay, ikaw pala ang sikat na Ana?" "Ako si Lucia Peralta," sabi niya, iniaabot ang kamay, kasabay ng isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Executive Assistant ni Ricardo," palagi kanyang binabanggit. Parang biglang tumigas ang hangin. Tiningnan ni Ana ang nakalahad na kamay at pagkatapos ay itinaas ang tingin kay Lucia. Saglit siyang tumigil bago tinanggap ang pakikipagkamay, ngunit malamig ang kanyang ekspresyon, kontrolado at malinaw na may distansya. "Executive Assistant," dahan-dahan niyang inulit, para bang ninanamnam ang bawat pantig. Kawili-wili, ni minsan hindi nabanggit ni Ricardo na kumuha siya ng ganong posisyon. Agad naramdaman ni Lucia ang pagbabago. Mali ang pagkakaakalan niya. Inakala niyang si Ana ay mahina, walang alam, madaling baliwalain. Pero ang babaeng kaharap niya ngayon ay matalas, mahinahon at hawak ang buong sandali. "Bago lang to," sagot ni Lucia, pilit pinapanatiling kaswal ang tono. Narealize ni Ricardo na kailangan niya ng tulong sa mga mas malalaking responsibilidad. "Ganun ba?" sagot ni Ana habang nauupo. "Matagal ka na bang nasa larangan ng negosyo?" Tunog magalang pero may talinghaga ang tanong. Maingat ang pagpili ng salita ni Ana at ramdam ni Lucia ang pamumula ng kanyang mukha. Alam niyang wala siyang sapat na karanasan para bigyang katwiran ang presensya niya roon, at alam ni Ana iyon. "Marami akong natututunan kay Ricardo. Isa siyang mahusay na mentor," sagot ni Lucia, umaasang mailayo ang spotlight sa kanya. "Sigurado akong ganun nga," ani Ana, bahagyang tumingin sa asawa niya. Palaging bukas si Ricardo sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman. Narinig ng lahat ang double meaning. Maingat na umubo si Dr. Mendoza, yumuko si Maricel. Nagkatinginan sina Carlos at Rosemary, halatang hindi komportable. Agad na pumasok si Maricel upang bawasan ang tensyon. "Ana, napakaganda mo ngayong gabi. Ang ganda ng damit mo, sobrang ganda." "Salamat, Maricel," sagot ni Ana. May hinahon habang hinahaplos ang tela ng gintong damit. "Regalo ito ni Ricardo noong ika-10 anibersaryo ng kasal namin. Gusto raw niya akong magkaroon ng espesyal na damit para sa mga mahahalagang okasyon. Pakiramdam ko, ngayong gabi ang tamang pagkakataon." Parang may bumagsak na mabigat sa gitna ng mesa. Naalala agad ni Ricardo ang regalo. Naalala rin niya ang salitang iyon. Ngunit ang hindi niya naalala hanggang ngayon
ay kinansela niya ang anniversary dinner na iyon sa huling sandali, dahilan, trabaho. Tahimik si Lucia, pinoproseso pa lang niya ang narinig, ang larawan ng isang patay at boring na kasal na inilathala ni Ricardo ay biglang naglaho. Ang realidad sa kanyang harapan ay malayo sa sinabing kwento, isang babaeng minahal, pinahalagahan at pinangakuan. 12 taon ng pagsasama ani Dr. Mendoza na may paghanga, isang huwaran para sa mas batang mag-asawa. 12 na sa susunod na buwan, tamang-tama ang ngiti ni Ana. Isang napakasayang paglalakbay, maraming natutunan, lalo na tungkol sa mga tao, at kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Ramdam ni Ricardo ang bigat. Ramdam din ito ng lahat. Habang nagpapatuloy ang hapunan, malinaw ang pagbabagong naganap sa paligid ng mesa. Si Ana ang naging sentro ng bawat usapan. Mula sining, politika hanggang ekonomiya, nagsalita siya ng may talino, kumpiyansa at lalim. Nang nabanggit ni Dr. Mendoza ang hospital expansion, agad siyang nagtanong ng makabuluhan tungkol sa environmental impact, long-term strategy at community responsibility. Napakaalam mo, Ana, sabi ni Dr. Mendoza, halatang humanga. Hindi mo pa ba naisipang magtrabaho sa healthcare? Sa katunayan, voluntaryo ako sa University Hospital, sagot ni Ana kalmado. Tumutulong ako sa fundraising at community programs. Ginagawa ko na ito ng mahigit 3 taon. Halos mabitawan ni Lucia ang kanyang baso. Isa na naman itong bahagi ng buhay ni Ana na hindi kailanman nabanggit ni Ricardo. Ang imahe ni Ana bilang isang babaeng nakakulong lang sa bahay ay isang malaking kasinungalingan. Napakaganda niyan, Ani Maricel. Bihira na ang mga taong may malasakit sa komunidad. I admire you for that. Naniniwala akong may tungkulin tayong lahat, sagot ni Ana. Lalo na tayong may pribilehiyong mamuhay ng komportable. Ang pribilehiyo ay may kasamang responsibilidad. Muling lumubog ang isang mensaheng hindi na kailangang banggitin ng direkta. Ramdam ito ni Lucia, ramdam ng lahat. Sa wakas, nagsalita si Carlos na kanina patahimik. Ana, matagal na tayong hindi nag-uusap tungkol sa academic goals mo. Kumusta na ang master's degree mo? Halos mabulunan si Ricardo. Master's degree, ni hindi niya alam na nag-enroll si Ana. Maayos naman, salamat sa tanong, sagot ni Ana, kalmado at matatag ang tinig, parang walang bahid ng galit, pero lahat ng pahiwatig ay naroon. Nasa huling semester na ako ng MBA ko, sagot ni Ana, bahagyang tumingin kay Ricardo. Ang thesis ko ay tungkol sa ethical leadership sa corporate settings, isang bagay na palagay ko'y lalong nagiging mahalaga sa panahong ito. Mabigat na katahimikan ang sumunod. Lahat sa mesa, maliban kay Lucia, ay agad nakaramdam ng mas malalim na kahulugan. Si Ricardo, na minsang inisip na ang kanyang asawa ay hindi sapat para sa mga ganitong pagtitipon, ay ngayon lang nalaman na malapit nang matapos ni Ana ang kanyang master's degree. Interesting, sabat ni Lucia, pinilit makisali sa usapan. At ano naman ang plano mong gawin sa MBA mo exactly? Tumingin si Ana ng diretso kay Lucia. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, may talim ang kanyang mga mata. Balak kong gamitin ito upang kilalanin at labanan ang mga hindi etikal na gawain sa mundo ng negosyo. Mabagal ngunit malinaw niyang sagot. Lalo na kung may paglabag sa tiwala, kasinungalingan at pag-abuso sa kapangyarihan. Parang kidlat ang dating ng mensahe, natahimik si Lucia at napakambyo si Ricardo sa kanyang upuan. Si Dr. Mendoza, na noon pa man ay interesado sa palitan nila, ay yumuko pasulong. Ana, sa taglay mong kaalaman at prinsipyo, malaking karangalan kung makakasama ka sa amin. Kung bukas ka, gusto kong pag-usapan ang posibilidad ng papel mo sa aming hospital network. Gulat ang lahat. Si Ricardo,
nananatiling gulat sa bawat revelasyon, doon lamang tuluyang naunawaan kung gaano niya kamali ang naging paghusga kay Ana, hindi lamang bilang asawa, kundi bilang isang profesional na babae na iginagalang ng mga taong hinahangaan niya. Salamat, Dr. Mendoza, sagot ni Ana, may tunay ng ngiti. Ikinagagalak kong pag-usapan yan. Matagal ko nang hinahangaan ng mga social initiatives ng inyong ospital. At doon nagkamali ng husto si Lucia, gigil sa atensyong natatanggap ni Ana at desperadong mabawi ang kontrol, sinubukan niyang manggulo. Alam mo, Ana, ani Lucia, may tonong tila kaswal pero may laman. Sabi sa akin ni Ricardo na may problema na kayo sa pagsasama. Halos hindi na raw kayo nag-uusap sa bahay. Agad tumahimik ang paligid, nakakabingi, napatigil ang mga usapan sa paligid, napatitig si Dr. Mendoza kay Lucia, halatang nabigla, napahawak si Maricel sa kanyang mga labi. Si Carlos at Rosemary tulala kay Lucia, parang may linya itong tinawid na hindi dapat, ngunit si Ana hindi natinag. Mabagal siyang tumingin mula kay Lucia, kay Ricardo at pabalik. Kakaiba, wika niya, kalmado pa rin ang tinig. Kasi kahapon lang pinag-usapan namin ni Ricardo ang pag-renew ng aming wedding vows sa susunod na buwan. Excited raw siya na ipagdiwang muli ang aming pag-ibig. Napaka-natural niyang sinabi, halos pati si Ricardo ay muntik nang maniwala. Pero nangyari na ang dapat mangyari. Renewing your vows, that's so beautiful, ani Maricel, lumiwanag ang muka. Pagkatapos ng 12 taon, nakaka-inspire talaga. Ngumiti si Ana, ngunit hindi naalis ang tingin kay Lucia. Oo, may mga bagay talagang sulit ipaglaban, kahit pa may mga pagsubok. Doon nagbago ang lahat. Ang tensyon sa mesa ay parang larong may nanalo na. Ramdam ito ng buong silid. Si Lucia, ngayong tahimik na lang, hindi na niya kayang sumagot. Lalo siyang napapadala sa pag-inom ng wine at kitang-kita ang pagkawala ng dating kumpiyansa. Samantala, si Ana patuloy na naging sentro ng atensyon. Nakikipag-usap tungkol sa social issues, sumasagot ng may talino at pinapanatili ang respeto ng buong silid gamit lamang ang kanyang dignidad at tahimik na lakas. Nagsimulang tumugtog ang orkestra. Isa-isang tumayo ang mga magkapareha upang sumayaw. Tumayo si Dr. Mendoza at inalok ang kamay kay Maricel. Shall we dance, my love? Sumunod agad sina Carlos at Rosemary, iniwang magkasama sa mesa sina Ricardo, Ana at Lucia. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat pa sa lahat ng nauna. Puno ng lahat ng nasabi at ng mga bagay na hindi kailanman binigkas. Nakatingin si Lucia sa kanyang wine glass, halatang wala sa sarili. Ginugol niya ang buong gabi upang ipakitang karapat-dapat siya. Ngunit ngayon, tuluyan siyang naisantabi. Hindi lang sa silid, kundi sa buhay ni Ricardo. Gagamit lang ako ng restroom, bulong niya at tumayo ng may bahagyang hilo. Sumasabay na ang alak sa kanyang ulirat. Sa kanyang pag-alis, naiwang magkasalo sa mesa sina Ricardo at Ana. Marahang umagos ang musika sa hangin, pinupuno ang puwang sa pagitan nila. 12 taon, mahinang wika ni Ana, nakatingin sa singsing sa kanyang daliri. 12 taon ng pagsasama, Ricardo, at ni minsan hindi ko inakalang ipagpapalit mo ako sa isang executive assistant. Pumikit si Ricardo, mabigat ang guilt na bumalot sa kanya. Ana, ako? Hindi! Bulong niya mahinahon, pinigilan siya. Hayaan mo nga ko muna. Hindi nanginginig ang kanyang tinig, matatag, malinaw. Ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng buong buwan ng sakit at katahimikan. Matagal ko nang nararamdaman na unti-unti kang nawawala, na may nagbabago at paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ako ba ang may pagkukulang. Sinubukan kong makipag-usap, sinubukan kong umunawa, sinubukan kong maging asawa na akala ko'y kailangan mo, wika ni Ana.
Matatag ang boses habang ang mga matay mabilis na lumibot sa ballroom sa mga bisitang patuloy pa ring nakatingin sa kanila bilang perpektong mag-asawa. At saka ko nalaman ang tungkol sa kanya kay Lucia. Tumigil siya saglit, pinakawala ng bigat ng mga salita bago nagpatuloy. Pero ang pinakamasakit, hindi ang pagtataksil mismo. Ang totoong nanakit ay nang malaman kong sinabi mo sa kanya na hindi ako sapat para sa mundo mo, na masyado akong payak, na kulang ako sa klase at gilas. Bawat pangungusap ay parang kutsilyo at si Ricardo ramdam ang bawat hiwa. Ang kahihiyan, pagsisisi at pagkakahiya sa sarili, lahat ay unti-unting bumabalik sa kanya. Pero ngayong gabi, Ricardo, sa wakas nakita mo na ang katotohanan. Nakita mo kung paanong ang mga taong hinahangaan mo ay tunay na tumitingin sa akin. Inalok ako ni Dr. Mendoza ng posisyon. Inimbitahan ako ni Maricel sa board ng kanyang foundation. Sina Carlos at Rosemary, hindi nila ako tiningnang mababa kahit kailan. Humarap siya sa kanya, matulis ang tingin, direkta. At ang girlfriend mo, kumusta siya ngayong gabi? Na-impress ba ang mga taong mahalaga sa iyo ang opinyon? Wala siyang maisagot. Ang katotohanan ay lantad. Si Lucia ay naging isang sakuna. Ang kanyang mga hindi angkop na komento, ang sobrang pagpapansin, lahat iyon ay kahihiyan na bumigat ng paulit-ulit sa gabi. Isa akong hangal, bulong ni Ricardo, halos di marinig. Isang ganap na hangal. Oo, tugon ni Ana, walang pag-aatubili. Pero ang tunay na tanong, anong gagawin mo tungkol dito? Bubukas sana ng bibig si Ricardo, ngunit bumalik si Lucia. Halatang mas lasing na siya ngayon. Naupo siya ng pabigla at kumalabog ang mga baso ng alak sa mesa. Sorry kung natagalan ako, sabi niya, paika-ikang tinig. May mga babae akong nakausap sa banyo, pinag-uusapan kayo. Sabi nila kayo raw ang perpektong mag-asawa. Ang nakakatuwa, halos buong oras, si Ricardo kasama ako. Nagkaroon ng mararahang hinga at bulungan mula sa mga kalapit na mesa. Narinig iyon ng marami. Hindi nagbago ang mukha ni Ana, ngunit nakita ni Ricardo ang bahagyang liwanag sa kanyang mga mata. Isang mapanganib, malamig na ningas. Lucia, mabilis na sabi ni Ricardo, tama na siguro. Huwag ka na munang uminom. Bakit? Singhal ni Lucia. Nahihiya ka ba sa katotohanan? Tumayo si Ana. Maingat, elegante, matatag. Humarap siya kay Lucia, nakangiti, isang ngiting mahinahon, ngunit walang init. Tama ka, Lucia, mahalaga ang katotohanan, kaya hayaan mong maging tapat ako sa iyo ngayon. Ang ballroom ay tila natahimik muli. Alam ng mga tao na may mangyayaring hindi nila dapat palampasin. Sa mga nakaraang buwan, habang iniisip mong ikaw ang nananalo kay Ricardo, abala rin ako. Tinapos ko ang master's degree ko sa mataas na karangalan. Nakatanggap ako ng job offer mula sa isa sa pinaka-iginagalang na institusyon sa lungsod. Tumigil siya, pinakiramdaman ang bigat ng bawat salita. At higit pa roon, dagdag niya, mabagal ngunit matalim, kumuha ako ng isa sa pinakamahusay na family law attorneys sa lungsod. Naidokumento ko ang bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil, at bawat sentimong ginastos mula sa pondo ng kumpanya para sa iyo. Namutla si Lucia, si Ricardo tila nawalan ng hangin, nanginginig ang kanyang mundo. Habang nag-iilusyon ka ng kinabukasan kasama ang isang lalaking may asawa, tahimik akong naghahanda, isang legal na hakbang para kapag nagtapos ang kasal na ito, makakamit ko ang lahat ng karapat-dapat sa akin. Tahimik ang mesa. Tumingin si Lucia kay Ana na parang ngayon lamang niya talaga ito nakita. Hindi siya kaharap ng isang babaeng simpleng asawa, kundi isang babaeng matalino, matatag at mas malakas kaysa sa kanilang dalawa. Pero alam mo kung anong mas kawili-wili, Lucia? Patuloy ni Ana, kalmado pa rin ang tinig. Pagkatapos kitang mapanood ngayong gabi, makita kung paano ka magsalita, kung paano ka makitungo sa tao, naisip ko ang isang bagay.
Ikaw na mismo ang parusa para sa sinumang lalaki. Sakto namang bumalik sina Dr. Mendoza at Maricel mula sa sayawan. Narinig nila ang huling bahagi ng pahayag ni Ana. Napahawak si Maricel sa bibig. Gulat na gulat. Si Dr. Mendoza tahimik ngunit ramdam ang paggalang at awa sa kanyang mga mata. I didn't know, bulong ni Lucia. Siyempre hindi. Tugon ni Ana, banayad ngunit may tinig ng katotohanan. Nilikha ninyong dalawa ang isang pantasya. Sa pantasyang iyon, ako ang malamig, boring na asawa na hadlang sa pag-ibig nyo. Tumalikod siya kay Lucia, humarap kay Ricardo, na ngayon ay maputla, durog at hindi makakilos. Pero ang totoo, hindi ba, Anya? Ang totoo, 12 taon mo akong kasama. Isang babaeng tapat, matalino at may tunay na halaga, at itinapon mo lahat iyon para sa wala. Bubukasanan ng bibig si Ricardo, ngunit tinaas ni Ana ang kamay. Hindi mo kailangang sumagot. Ang kailangan mong gawin ngayon ay pumili. Ipagpatuloy ang larong ito at magkunwaring si Lucia ang gusto mo talaga. O tumingin ka sa salamin at aminin ang napakalaking pagkakamaling ginawa mo. Lumapit si Dr. Mendoza, halatang hindi komportable sa pagiging pampubliko ng eksena. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay wala ng pinto at lahat ng nasa silid alam na nila ito. Ana, iha, ayos ka lang ba? Mahinahong tanong ni Dr. Mendoza, ramdam ang tensyon. Ayos lang po ako, Dr. Mendoza. Sagot ni Ana na may tunay na ngiti, ngunit kalmado at buo. Inaayos ko lang ang ilang hindi patapos na bagay. Si Lucia, na napagtantong siya na ngayon ang sentro ng tahimik na paghusga ng lahat, ay nagdesisyong umalis. Medyo hilo, dinampot niya ang kanyang bag, tiningnan ng masama si Ricardo at pasigaw na tanong. Seryoso ka? Uupo ka lang diyan habang hinahamak niya ako sa harap ng lahat? Tiningnan siya ni Ricardo, pagkatapos si Ana, at pagkatapos ang mga taong nasa paligid nila. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niya ang katotohanan. Nakita niya si Lucia sa tunay nitong anyo, magaspang, insecure, at hindi talaga nababagay sa mundong pinapahalagahan ng dignidad at gilas. At si Ana, hindi siya kailanman nagbago, siya ay laging kahanga-hanga. Tanging si Ricardo lamang ang tumigil sa pagtingin. Lucia, anya dahan-dahan, mas mabuting umuwi ka na. Parang sampal ang dating ng kanyang mga salita. Tiningnan siya ni Lucia, hindi makapaniwala. Pagkatapos ay binigyan ng masamang tingin si Ana. Pagsisisihan mo to, Ricardo, singhal niya. Kapag na-realize mong anong nawala sa'yo, huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang mag-alala, sagot ni Ricardo, matatag at malinaw ang boses. Hindi ako lalapit. Lumabas si Lucia ng ballroom. Ang kanyang pag-alis ay mas maraming bulungan kaysa sa kanyang pagdating. Iniwan niya hindi lang ang kahihiyan, kundi ang huling pako sa ataol ng kanyang ilusyon. Nang siya ay tuluyan ng mawala, hinarap ni Ricardo si Ana. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, luha ng guilt, pagsisisi at ang masakit na katotohanan ng halos nawasak niyang buhay. Ana, ako, Ricardo, putol ni Ana, mahinahon ngunit matalim. Kung talagang gusto mong ayusin ang nasira mo, hindi sapat ang sorry. Kailangan mong ipakita sa akin na nauunawaan mo kung gaano kahalaga ang halos nawala sa iyo. Lumapit si Dr. Mendoza, dahan-dahang inilapag ang kamay sa balikat ni Ricardo. Ilang taon ka nang may pinakamagandang babae sa lungsod na nasa tabi mo. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Tumingin si Ricardo sa paligid. Dos-dosenang mga mata ang nakatingin, may ilan na usisero, ilan mapanghusga, ngunit karamihan naghihintay. Naghihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniabot ang kamay kay Ana. Maaari ba akong makahiling ng isang sayaw? Tiningnan siya ni Ana ng matagal, hindi mabasa ang kanyang muka.
Sa wakas, inikapit niya ang kamay niya sa kanya. Isang sayaw, aniya, marahan, wala nang iba. Sabay silang naglakad patungo sa dance floor habang nagsimula ang isang malambing na waltz. Nang hawakan ni Ricardo ang baywang ni Ana at ipinatong naman niya ang kamay sa balikat nito, parang bumalik sa nakaraan ang oras. Parang naglaho ang mga taon, ang sakit, ang pagkakalayo. Ang ganda mo ngayong gabi, bulong ni Ricardo. Palagi naman akong maganda, Ricardo. Ikaw lang ang tumigil sa pagtingin. Sumayaw sila sa katahimikan, ginagabayan ng musika sa mabagal na paikot. Napaliligiran sila ng ibang magkapareha, ngunit lahat ng mata ay nasa kanila. Makalipas ang ilang sandali, mahinang tanong ni Ricardo. Yung sinabi mong naidokumento mo ang lahat, totoo ba yon? Bawat salita, sagot ni Ana, walang pag-aalinlangan. Hindi ako ang inosente at mangmang na akala mong asawa mo. At kailanman, hindi ako naging ganoon. At yung abogado? Si Dr. Francisco Santos, pinakamagaling sa larangan. Sabi niya, base sa mga ebidensya, entitled ako sa 60% ng lahat ng pinundar natin. Napalunok si Ricardo. Kilala niya ang pangalang iyon. Si Santos ay tanyag sa mga malalakas at matagumpay na kaso ng diborsyo. Ngayon, ano ang susunod? Tanong niya, mahina. Tumigil sa pagsasayaw si Ana. Tinitigan siya ng diretsyo, hindi kinakabahan, hindi galit. Matatag, buo. Ngayon, uuwi ka, mag-isa. Pag-isipan mo kung anong klaseng lalaki ang naging ikaw at kung matapos mong harapin yan at buo pa rin ang loob mong lumaban para sa atin. Ipakita mo, paano? Una, putulin mo na ang anumang koneksyon kay Lucia, walang palusot. Pangalawa, magte-therapy tayo sabay. Pangatlo, buuin mong muli ang tiwalang sinira mo at gawin mo ito habang alam mong ngayong pagkakataon, nasa akin na lahat ng baraha. Tumango si Ricardo, mabagal, malungkot. Alam niyang binibigyan siya ni Ana ng isang pagkakataong hindi niya karapat-dapat. At kung magkulang ako, kung huli na, ngumiti si Ana, ngunit may lungkot, matututo kang mabuhay. Nang wala ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay mo, tumigil ang musika, naghiwalay sila. Yumuko si Ana, isang banayad na halik sa kanyang pisngi sa harap ng lahat, isang paalam. Magandang gabi, Ricardo. Makikita kita kapag nakapagdesisyon ka na kung anong klaseng lalaki ang gusto mong maging. Lumakad siya palayo, buo, maganda, marangal. Huminto siya upang magpaalam kay Dr. Mendoza at Maricel, niyakap sina Carlos at Rosemary at lumabas ng ballroom na may parehong gilas sa kanyang pagdating. Naiwan si Ricardo sa gitna ng dance floor, mag-isa. Pinapanood ang babaeng minsan niyang minahal at halos nawala sa kanya na lumalakad papalayo. Unti-unting bumalik ang bulungan at usapan sa silid. Ngunit alam niya, sa loob ng maraming linggo, ito ang gabing patuloy nilang pag-uusapan. Lumapit si Dr. Mendoza sa kanya sa huling pagkakataon. Ricardo, aniya, kalmado ang boses, ngunit matalim. Pahintulutan mo akong mag-iwan ng huling payo mula sa isang lalaki tungo sa isa pa. Ang babaeng lumabas dito kanina, bulong ni Dr. Mendoza, ay isang bihirang hiyas. Kung sapat kang matalino para gawin ang lahat upang maibalik siya, ikaw ang magiging pinakamaswerteng lalaki sa mundo. At kung hindi, ay ayos lang siya kahit wala ka. 6 na buwan nang lumipas. Muling nakatayo sina Ricardo at Ana sa parehong simbahan kung saan sila unang nangako ng pag-ibig, 12 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, upang panibagong ipanata ang kanilang mga pangako, hindi grande ang seremonya, maliit, simple at masinsinan. Tanging mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya ang naroon. Ngunit ang tunay na bigat ng sandaling iyon ay wala sa dekorasyon, kundi sa mahaba, masakit, at mapagpalayang paglalakbay na dinanas nila upang makarating doon. Tinupad ni Ricardo ang bawat pangakong hiningi ni Ana. Pagkabukang pagkabuklat ng umaga kinabukasan, tuluyan na niyang tinapos ang lahat kay Lucia. Walang pasubali, walang balikan.
Sumailalim siya sa lingguhang couples therapy, hindi bumitiw. At higit pa sa salita, ginamit niya ang gawa upang patunayan na nauunawaan na niya ang tunay na halaga ng babaeng dati hindi niya pinapansin. Hindi iyon naging madali. Hindi rin ito pinadali ni Ana. Pinanagot siya sa bawat kilos. Walang shortcut, walang madali ang kapatawaran. Ngunit sa prosesong iyon, natagpuan ni Ricardo hindi lang ang pagmamahal na pinagsimulan nila, kundi pati ang mga bahagi ni Ana na noon pa man ay nariyan, ngunit hindi niya kailanman tunay na nakita. Ang kanyang tibay, talino at katahimikang puno ng lakas. Habang nakatayo sila sa harap ng altar, tanga ng kamay ng isa't isa, muling inulit ni Ricardo ang panata na pinanday sa 6 na buwang pagkakatuklas. Ana, nangangako akong kailanmay hindi ko na muling kakalimutan ang kayamanang taglay mo. Ipinapangako kong igagalang kita, pararangalan at hindi kailanman babalewalain ang pribilehiyong mahalin mo ako. Napaluha si Ana, ngunit ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At ipinapangako ko na mula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaan ang kahit sino, kahit ikaw, na iparamdam sa akin na ako ay kulang. Ipaglalaban ko ang pag-ibig natin, pero ipaglalaban ko rin ang sarili ko. At nang sila'y maghalikan, hindi iyon simpleng pagkakasundo, kundi isang bagong simula. Ang nasirang tiwala ay hindi lang naayos, ito'y muling itinayo, mas matibay, mas totoo. Mula sa kanilang upuan, yumuko si Dr. Mendoza kay Maricel at mahinang bumulong. Ngayon, iyan ang mag-asawang matagal na nating hinahangaan. At sa ikinagulat ng marami, tinanggap ni Ana ang alok ni Dr. Mendoza, hindi bilang simpleng staff, kundi bilang bagong Director of Social Responsibility ng buong hospital network. Isang posisyon ng respeto, layunin at kapangyarihan. At si Ricardo, hindi lamang tinanggap ang desisyong iyon, ipinagdiwang niya ito. Ikinarangal niya ito. Ikinarangal niyang si Ana ang kanyang asawa. Si Lucia, umalis sa lungsod ilang linggo lamang matapos ang kontrobersyal na gabing iyon sa hotel. Opisyal sinabi niyang nakahanap siya ng mas magandang trabaho sa ibang estado, pero lahat ay alam ang totoo. Umalis siya dahil hindi niya kinaya ang mga tingin, ang bulungan at ang kahihiyan. Paminsan-minsan habang magkahawak kamay sina Ricardo at Ana sa lungsod na muling pinagsaluhan nila, tinitingnan ni Ricardo ang kanyang asawa, tahimik, may paghanga. At sa bawat sandali, hindi pa rin siya makapaniwala kung gaano siya kalapit sa pagkawala nito'y. Para sa wala. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya ang isang katotohanan na dapat noon pa niya alam. May mga tao talagang hindi kailanman mapapalitan. At ang pagkilala sa halaga nila bago pa mahuli ang lahat. Iyan ang pagkakaiba ng lalaking may karunungan at lalaking puno ng pagsisisi. At si Ana, siya rin ay may mahalagang natutunan na ang pagkilala sa sarili ay hindi lang tungkol sa pagmamahal sa sarili, kundi sa paggalang sa sarili. Na hindi na siya kailanman papayag na mabuhay sa ilalim ng anino ng ibang tao. Nakarapat dapat siya sa pagmamahal na may dignidad, hindi kondisyon. Naging mas matatag siya, mas tiwala, mas malinaw kung anong klaseng buhay at pagmamahal ang tinatanggap niya mula ngayon. Sa huli, ang gabing muntik ng sumira sa lahat, ang siyang naging dahilan upang mas mapatibay ang pundasyon ng lahat. Dahil minsan, kailangang gumuho ang luma upang malinaw mong makita kung saan talaga ito itinayo.